Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron tayong pag-uusapan ng mga issue. Unahin ko na 'to. Si Sir Jack ang dami nag-forward sa akin nito. Sinearch ko no para malaman ko ng kabuuan. So kilala niyo si Sir Jack Argota. Ito yung Sir Jack Gaming yung sikat ito eh. So dito nag-start ang lahat. To si Aura Briguela. So finally nagkaroon na ng high school degree. So kinrongratulate siya ng ABS-CBN News. Sabi gano'n ni Sir Jack Argota. Anong her? Good luck, bro. Bakit daw her, 'di ba? So dito na nag-start yung dito na nag-spark yung yung parang debate. Maraming na-offend, no? Malamang ang mga na-offend yan yung mga nasa LGBTQ. Ito so dinami-daming nagbiro sa post na yon, yung biro ko pa yung napansin. Ayoko na mag-Facebook kami ni ano. Tapos ito anong her? Good luck, bro. Hairstyle oo, pero bro yan, bro ni James Mailodi. Sabi gano'n ni Aura, sa pagiging mabait na lang babawi, di pa nagawa. So nag-anuhan na sila, no? So ang punto dito, ito usaping, na naman to eh, usaping sensitive na naman to issue na to eh. Usaping LGBTQ, di ba? Tungkol sa kasarian. Sabi ganito, Sir Jack, inuulan ngayon ng batikos mula sa mga fans ni Aura Briguela. Idinaan sa panlalait ng mga fans ni Aura Briguela ang kanilang tugon sa influencer na si Jack Argota o Sir Jack na hindi matanggap na her ang tawag sa aktres. Ayon kay Jack, bro dapat ang itawag kay Aura, hindi dapat her. Sinabi naman ng ilang fans ni Aura na hindi pa bumawi sa ugali ang influencer. Ito na naman eh. Ito napapansin ko nag-iingat ako na sasabihin ko eh, 'di ba? Hindi napapansin ko sa akin mga fans ni Aura or si Aura mismo. Kung ano yung binoto sa inyo, yun din yung sagutin nyo. Hindi wag niyo nang idadaan sa itsura sa at ano naman tayo hindi rin naman kagandahan itong idol nyo eh. Sa totoo lang kung babanatan yung itsura. Kaya stick tayo dun sa argument. Ang argument kasi her. Hindi daw her dapat. Doon na lang tayo mag-stick. Kasi ang binabato nyo lagi yung pagiging bingot ni Sir Jack, 'di ba? Doon tayo doon tayo sa mismong argument. Tapos siya pati pagkatalo sa sabi gano'n dito ni John Lee. Sir Jack, quite bold of you. Sorry ha, pero may bingot ka. It doesn't matter. Hindi yun yung punto eh. Dapat alam mo na pakikisali sa pambubuli is a big no. Masakit para sa akin sabihin sa iyo to, pero putya parang nakalimot ka yata. Point is, one would expect bit more empathy from someone who understand what is like to be on the receiving end of judgment. This kind of behavior is both ironic and unacceptable. Then yung iba, magsasabi, bakit totoo naman sinasabi ni Jack, hindi naman talaga siya babae. Respecting someone's pronouns isn't rocket science. Yes, yet most of people bullying Aura Briguela are straight trolls who look like they've lost every battle, including the one with a mirror. In short, mga chararat. Hindi Sir John Lee eh. Yung argument mo na totoo naman na yung sinasabi, yung pag-respect sa pronouns ay sa inyo lang yon. Sa kapwa nyo lang yon pero yung pagsabi nyo ng babae, hindi ba dinidisrespect nyo
Yung ano, yung naniniwala na dalawa lang ang kasarian ng tao, 'di ba? Paano naman yung mga ano, yung mga ordinaryong tao na hindi nyo kamiyembro sa LGBTQ na iba yung pinaniniwalaan? Siyempre, dumaan sa ano niya yan eh. Huwag niyong sasabihin na, di sana hindi niya nalang pinansin yung post ni Aura. Yes, may option na ganun. Pero dumaan yan sa ano eh, sa feed niya eh. At nasa public yung post eh. Last time I've checked, ano, may karapatan tayo sa kalayaan natin mamahayag. 'Di ba? Di bali sana kung yan ay usapan sa private, biglang nilabas ni Sir Jack na tinamot to, nagtatawagan ng her lalaki naman. Walang pakialam siya doon pero nasa public eh. 'Di ba? Tsaka ano, I mean, itong sinasabi mo na sa'yo na yung pambubuli, kinorek mo lang na hindi siya her, pambubuli na para sa inyo yon. Eh ano pa yung ginagawa nyo doon sa tao, doon sa bingot? Ito nga eh, sorry ha, pero may bingot ka. Ito nga, walang kwenta itong rebat mo na to eh. Ikaw nga, pero sorry ha, pero may bingot ka. O ano ngayon kung may bingot yung tao? Wala namang masama sa may pagiging bingot. Ang tanong nyo naman, may masama ba sa pagiging bakla ni Aura? Ang masama doon, niluloko nyo yung sarili nyo. Yung mga tao pati, gusto nyo maniwala sa sinasabi nyo na siya ay babae. Magkaiba yon. Eh, pinipilit ba kayo na maniwala kay Sir Jack na hindi siya bingot? Wala naman siya sinasabing ganun eh. Well, ito, stand ko to, ano. Kasi masyado na kasi ito. Kung tutuusin nga pwedeng, sa totoo lang ha, yung biro na ganyan, actually hindi biro to, totoo to. Pwede niyang palampasin ito eh. Sa totoo lang eh. Ang irerebat nyo yung sa itsura ng tao. Bakit kagandahan din ba yung aura nyo? Ano ba? Bakit kaya sa lahat ng nambuli kay Aura, ikaw ang pinatulan ko? Why? Because you are running for public office. And this kind of behavior is terrible reflection of the values you claim to represent. If this is how you treat people now, what more if you're in power? Bakit? Ang gusto mo ba eh yung trapo na bubula-bulahin ng tao na susundin sa gusto niya? 'Di ba? Bubula-bula, ay oh, her siya. Di kasi alam nyo, kaya maraming kumukontra sa mga ganitong simpleng bagay na post na ganyan. Kasi sumusobra na talaga eh. Sa ayot sa gusto nyo, sumusobra na eh. 'Di ba? Ang gusto nyo mangyari, ganito no, yung tawagin kayong ma'am at sir na gusto nyo, ay okay lang yon. Para sa mga tao na okay lang na tawagin kayong ganun. Pero sa mga tao na yung paniniwala eh dalawa lang ang kasarian, 'di ba? Kailangan niyo di irespeto 'yon. 'Di ba? Napakabait ni Aura. Walang problema diyan sa pagiging mabait na 'yan. Ang pinag-uusapan yung kasarian. Hindi, wala namang sinabing masama ba si Aura? Wala namang sinasabing ganun eh. 'Di ba? Ang hilig niyong gumawa ng strawman argument. Ni wala tayong marinig na panglalait diyan. Sure? Sure? Ano yung mga post niyan na ano, ito, kung may kulang sa nguso, bumawi sa puso. Oh. 'Di ba? Huwag mo niyo sabihin na gumaganti lang 'yan dahil sa sinabi ni Sir Jack. Bakit niya gagantihan yung bagay na totoo? Tapos lalagay pa dito admin, no? 'Di ba? Admin? Hindi ako naniwala admin 'yan. Tapos meron pa ditong post eh. Yung sinasabi nyo, tapos sasabing admin. Yung sasabihin, mas babae pa ako dito, sabing ganun. Pero sasabihin, admin yung nag-post.
Sana ba yung yung post na yun? Daming sa kanya, no? Ayan, no? Talo ako doon. Siya ang tunay na trans, may hiwa siya eh. Tapos sasabihin, admin? Eh, hindi naman yung admin yung si Aura mismo. Nadudulas siya minsan sa post niya eh. Talo ako doon. So meaning, si Aura to. Kung admin lang siya, hindi siya mag-aako. Kailangan talaga ilagay yung admin para safe siya para pag may backlash. Pati si Makagago din kumontra kay Sir Jack. Diba? Balik tayo do sa nag-post. Ang dami yung binabato na hindi na dun mismo sa sa mismong topic eh. Strawman na ito eh. Diba? Kawawa sa inyo yung tao mocking her for her skin. Hindi ito. Ang pinag-uusapan dito yung sexualidad. Ibang yun. Hindi naman sinabi ni Sir Jack yung color ng skin eh. Iba yung awayin mo, di ba? And please lang, ugaliin natin wag mang asar o mambuli ng Becky. Sabi mo kay Vice ganda to ha. At sa mga sangkabaklaan na pinagkakakitaan sa comedy bar, yung ganyan. Ay, naku, Diyos ko. Respect is a broad concept and sometimes saying less, especially about the obvious, is one of the most powerful forms. Wala sinusuppress nyo. Kayo yung nagsusuppress ng ng karapatan eh. Masyadong hipokrito to. I'm so sorry, no. Kung meron man na miyembro ng LGBTQ na pero sobrang hipokrito nitong post na to. So you are saying na bawas-bawasan yung pagsalita. Sino ka? Freedom natin lahat yan. Yung magsalita. Now, kung masama ang sinabi ni Sir Jack Gaming, freedom nyo rin naman magkaso eh. Magkaso kayo. Kaya lang, ikakaso nyo? Na sinabi, na kinorek na hindi her ang tawag. Freedom natin lahat yan. Dumaan sa public feed yan eh. Hindi mo naman pwedeng sabi, wag mong pakialaman yan. Hindi naman private yung post. Diba? Kung na-offend kayo, labanan nyo yung mismong argument. Hindi yung bingot, diba, man? Wala eh. Anyway, next video. Ito. Nako, yung mga, speaking of influencer, no? Mahigit 10 high-profile influencer iimbestigahan ng CICC sa illegal online gambling daw. Panoorin natin. Investigation and Coordinating Center sa mga influencer na promotor umano ng illegal online gambling. Bagamat may ilan ang tumigil sa So meaning pala, hindi pala porkit ay legal na. Ang iniisip ko kasi, malamang kung i-endorse yan, ibig sabihin legal yan. Eh hindi pala ganun. May mga illegal pala talaga. Bagamat may ilan ang tumigil sa pag-e-endorso ng sugal, mayroon pa ring mga pasaway. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi naman natin pwede hayaan na sinusulatan na ng Cybercrime Investigation and Si Atty. Aboy, tropa ko yan eh. Coordination Center ng Sa UTW, yung panahon ni FLM. DICT ang mga influencer na patuloy pa rin sa pag-eendorso ng illegal gambling sites. Ayon kay CICC Assistant Secretary Aboy Paraiso, parte raw ito ng kanilang kampanya sa pagsugpo ng illegal online gambling. Punta lang ho tayo sa webpage ho ng PAGCOR. It's nakalista ho doon yung mga listahan ng mga valid holders ng license ng PAGCOR when it comes to online gaming. So ito ho, nare-vet, nare-regulate, nakakasiguro ho tayo na hindi tayo madadaya dito, nakakasiguro rin tayo na may sapat silang know your client implementation na hindi makakapasok dito yung mga underage. Ayon sa isang dokumento, Paano nga naman i-monitor yun? Na maipapasok yung underage.
Yun ang mahirap no? Yung pagsasubmitin ng ID. May mga ganyang app Yung, di ba sa GCash, isasubmit mo yung ID mo. Kaya lang, matrabaho yun para sa pero kailangan gawin nila yun, di ba? Dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, nasa mahigit 10 high-profile social media influencers ang kabilang sa mga iniimbestigahan ng CICC. Nako. Kabilang na riyan sina Hypebits na mayroong 4.6 million followers on Facebook at nag-e-endorse umano ng Primo Gaming. Gayon din ang Tukomi na mayroong 4.2 million followers. Wala pang sagot ang dalawang kampo sa kasalukuyan pero kasama pa rin ang kanilang mga muka sa promotional materials ng Primo Gaming sa kanilang official website. So illegal ang Primo Gaming? Ang gaming video creator na si Bulldog mayroong 3.8 million followers. Ine-endorso umano ang site na TMT Cash. At ang gaming page ng dating child star na si Bugoy Carino na mayroong 1.9 million followers, ine-endorso naman daw ang site na Bilibet. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang lahat ng mga influencer na nasa listahan. Si Eva Mendez na mayroong 1.9 million followers at nag-e-endorso umano ng Extreme Cash Ito ba yung sa anong tawag nun? Viva Max? Eva Mendez pala. website. Tumanggi munang magsalita. Ang gaming creator naman na si Boss Lucio Teves hindi na nag-renew ng kanyang kontrata sa gambling site na Rebet88 matapos mapanood sa balita na pinapaimbestigahan na ito ng pamahalaan. Ganito So may contract pala yun. Paano kung pwede rin sila mademanda kung ititigil nila? Tama ba? May ipit din sila dyan kung may contract sila. rin ang sinabi ni Kazumi sa isang email reply. Ang isang creator na si Big Boss Rem naabutan pa ng Billionaire News Channel na naka-Facebook Live kaninang tanghali. Itinigil niya ang kanyang live stream ilang minuto matapos matanggap ang aming mensahe. Sa isang pahayag, itinanggi niya na mayroon siyang ine-endorso na kahit na anong platform. July 10 po nag-end ang contract ko sa kanila. Nang July 8, sakto din na nagka-news regarding dito kaya di na po ako nag-renew. Bigla ring nawala ang kanyang mga post tungkol sa online gambling matapos ang ilang sandali. Ang ibang Pinagdi-delete influencers, na, wala pang sagot hanggang ngayon. Yung pag-endorso nila. Ayon sa CICC, nasa 80% na ng kanilang mga minomonitor na influencer ang nag-comply sa kanilang direktiba sa pagte-take down ng endorsements sa mga illegal gambling site. Doon sa minomonitor namin, around 80%, yung mga malalaki, 80% of them took it down. Pero ngayon, nagpo-focus tayo, doon naman outside the top 20, iniisa-isa na natin yung mga further down the line kung sino yung mga hindi pa nagko-comply. Magpapatuloy daw ang paggulong ng kanilang investigasyon at monitoring. Susulat na rin daw sila sa iba't ibang social media platforms tulad ng Meta para masigurado na magiging epektibo ang regulation ng gambling sites sa internet. Siniseryoso na, no? Hindi kasi kung halimbawa marami kang follower, madali yung kitaan Kasi, syempre idol ka ng mga tao tapos may ini-endorse kang ganyan. Ang masakit nito, paano yung mga influencer na nasanay na lang na ganyan ng trabaho na, di ba, yung iba tinamad ng gumawa ng content. Ang ginawa na lang ganyan na lang. Wala na nga silang pakialam doon sa revenue ng channel nila minsan Ang pakialam na lang nila yung makukuha nila dyan sa na yun Anyway, speaking of influencer, ito may nagpasa sa akin ng video na to na parang may mali daw. Panoorin nga natin to. 18 years old, kita nyo, how much are you now Ito si Josh Mojica, 18 years old daw siya. How much are you now? worth, Josh? I can't say po. You can say it. But you have your building now, 3-story. Yes. May kotse ka na? Yes po. May house ka na? Wala pa po. Wala pa. May savings ka? Of course. Ang savings mo, 6 digits, 7 digits? Around 7. 7 digits. Are you investing? Of course, yes. Of course. Kita nyo ang sagot niya, hindi yes. Of course. Yun po ang sagot ng taong desidido. Tingnan nyo itong bata. So parang ang tinutukoy na parang mali doon, ba't wala ka sariling bahay? Pero 7 digits yung mo, yung savings mo. When you say 7 digits, 6. When you say 7 digits, parang ang liit naman nun. Wait lang
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oo, parang ang liit naman. Kala ko billionaire ito. So wala pang 10 million savings nito. Di ba billionaire daw ito? Kung wala pang kung let's say ang savings mo ay sa bagay, iba naman yung savings sa perang pinapaikot mo sa kumpanya, Tama ba ako? Magkaiba 'yon, 'di ba? Ang savings ito talaga yung ipon mo. Kung 7 digits yung mo, hindi ka aakyat ng 10 million ang ipon mo. Batang to, 18 years old, kita nyo. How much are you now worth, Josh? I can't say po. You can say it. But you have your building now, Sa bagay, 18 years old pa lang pala siya nito eh. Siguro malaki na savings niya ngayon. 3-story. Yes. May kotse ka na? Yes po. May house ka na? Wala pa po. Wala pa. May savings ka? Of course. Ang savings Ito yung mga time na, tsaka kung makikita mo, ito yung mga time na medyo pa siya, hindi pa siya, ano ba ang tamang term doon? Hindi pa siya yung show off, hindi pa siya mayabang nung time na to. Okay pa lang to. Walang mali pala. Yung sinasabi nyo may mali na 7 digits sa savings mo, wala kang bahay. Well, nag-i-start pa lang siya. Who knows ngayon, di ba? Kasi 18, alam ko 21 na yata to ngayon eh. Doon sa 21 years old na yon, siguro may bahay na ito. Di ba? Ano ang sabi sa mga comments? What is your name? Of course. Age, of course. Paano pag puro yes sinagot? Decidido or hambog? Of course. May nakakaget. Dati humble pa, ngayon mayabang na. So, luma nga itong video na to. Diba? Siguro ito yung mga nag-i-start pa siya nun. So, wala rin problema. 18 years old siya, 7 digits, okay na yon. Ngayon, kung 21 years old na siya, nag-start siya ng kangkong chips, 7 digits pa rin ang savings niya. Medyo unbelievable na yon, di ba? Hopefully, mga na yan, nasa 100 million na yan. Siguro, sana, di ba? Next video. Ano to? Ay, na dirty naman hata mo. Ito naman man. Nakam. Gusto mo pa ako. Bala ka. Penga ko. Bala ka. Akin na to. Bala ka. Ano daw? Ulitin nga natin. Ay, na dirty naman hata mo. Ito naman man. Nakam. Gusto mo pa ako. Nagmumura yung bata, no? Bala ka. Penga ko. Bala ka. Akin na to. Bala ka. Hindi ko magets kung sino yung may mali eh. Pero, kung ganun ang attitude ng bata, natututunan niya yan sa paligid niya eh. Di ba? Kaya lang, dapat hindi na nila pinatulan pa. Sometimes, no, kung halimbawa sinusumpong ako ng kabaitan, binibigyan ko naman yung mga batang ganyan. Pero minsan kasi, alam mo nakakabwisit na. Hindi naman sa pag-aano. Katulad nun kahapon ba yun o yun ng isang araw? Kasi pagka tinatamad ako, bumibili na lang ako sa labas ng kakainin eh. Yung nasa motor ako, hinihintay ko yung barbecue na maluto. Tapos biglang lalapitan ako niyan. Alam mo yung gutom na gutom ka na. I'm so sorry God kung pagkakamali ba yung ginawa ko. May ganyan din na bata na kalabit ng kalabit sa akin.
Sabi sa akin. Gumaganon. Nasabihan ko na wala eh, naibayad ko na kay kuya yung ano eh. Hindi pa rin siya titigil. Hanggang sa yung barya niya, kakatukin niya yung motor ko. Alam ko hindi naman mamahalin yung motor ko. Yung mumurahin lang na Honda yon. 'Di ba? Kakatok-tok gaganunin. Nasigawan ko. Ano ba sinabing wala nga eh. Gutom na nga ako. Hindi pa nga ako kumakain eh. Wala eh. Minsan kasi ang nakakainis dito, ba't hinahayaan ng mga magulang yan na magganyan? Isa ito sa dapat parusahan eh. Hindi yung bata ha. Yung mga magulang ng mga yan na hinahayaan, lalo na gabi. Tamo, wala pa siyang damit na nakaano, ang galing-galing pang magmura, di ba? May mga time na mayroon talaga nakakaawa. Pero yung mga ganyan na ugali, ewan ko, di ko talaga binibigyan. Next video, kaya pa ba? O kaya pa? Last video na to. Ano ba to? Isang customer ang nagpakarga ng diesel sa halip na gasolina ang naikarga ng empleyado ng isang sikat na gasolinahan. Habang inaayos ay makikita sa video na naibanggang sasakyan sa isang bollard. Doble abala tuloy ang nangyari sa isang customer. Ano no? So nagkamali yung gasolinahan. Nagkamali na diesel ang pinapakarga. Ay no. Sa halip na gasolina ang naikarga. Ay no. Sorry. Isang customer na nagpakarga ng diesel. Diesel ang ipapakarga niya. Pero sa halip, gasolina ang naikarga ng empleyado. So, inaayos ngayon. Yes! Tangin na naman yan, oh. Marunong ka ba, pre? Kasama na lang gasan, pre. So, inaayos nila, no, dahil nagkamali ng, ng karga, gasolina, diesel. Ngayon lang ako nakaano ng kotse na diesel. Meron pala. Anong kotse yan? Toyota. Papakan mo yung clutch. Bakit? Wait, kotse ba ito or parang SUV? Hindi niya alam. Brake mo, pre. Brake. Clutch. Tapos gasan mo, pre. Ang alam kong diesel na kotse, yung lumang-luma na Gemini. Yung Gemini dati na kotse. Ganun yung nasa kapitbahay namin sa Valenzuela dati eh. Na-junk na nang na-junk. Tama ba ako, Gemini na diesel? Pero I don't know, may diesel pa bang... Bakit nga pala hindi sila gumawa ng diesel na kotse ngayon? Yeah. Sanay ito. Yeah. Pero Toyota siya eh, no? Up. Yeah. Ay! Shit! Tangin na naman yan, oh. Tatay na. Disprasa talaga. Marunong ka ba, pre? Kaya nga marunong ka ba? Oh, bakit? Grabe naman yan. Buti kalmado si kuya, no? Ayan, oh. Kabuti, nakaalis na rin. Innova! Hindi pala siya kotse, Innova pala. Ba't parang sa video, parang akala ko Wigo? Tanggal pati yung emblem, oh. Hindi mo alam? Ha? Kaya nga, nagpapandar ka ng sasakyan, hindi mo alam? Nagpapandar ka ng sasakyan, hindi mo alam yon? Bago mo lang kasi Sir Norman. Sige na.
Pero bilib ako sa customer, ang bait Lahat na ha. talaga yan. Lapangan lang naman kayo yun. Hindi, pag nagpapaandar ka naman talaga, ginaganon mo yung Automatic yun. cam. Pag sa manual, di ba? Kailangan naka-neutral. View niya kung naka-neutral o hindi. Kausapin na lang. Sir, kausapin niyo na lang yung manager. Kasi may mga nababalita. Gagi, tawagin mo yung manager, utusan mo pa yung customer, kayo na nga nakasira eh. Kausapin nyo na lang pong manager. Ay, sakit talaga ng ulo yan eh, no? Ano ba? Anyway, yan lang po pag-uusapan natin ngayong araw. Magandang hapon po sa inyong lahat.